unprogrammed appropriations. Naku, magiging hidden gateway lang to for corruption. Magkakaroon lang ng freedom ang mga government officials para ma-divert ang funds into corruption. Public funds ko no Pero wag ka, nagdi-disguise lang to for flexibility, patungo sa corruption. You can't fool us anymore. Malinaw pa sa crystal clear ang inyong schemes. Wag kami panoorin nyo tong interview guys ni Ted Filon kay Senator Soto at makikita nyo kung paano siya naisahan paano naisahan ni Ted Filon si Senator Soto. At saka itong video ni itong topic ni Attorney Topacio. Nakakatawa yung mga banat niya dito sa HOR Tsaka nakakatawa yung banat niya kay De Lima. Panoorin nyo guys. Can you explain to us? Hindi namin masyado maintindihan. Kasi kung yan foreign assisted project, big ticket, no? Ng mga proyekto, DOTR halimbawa, subway, train system, etc. Malalaking proyekto yan na kailangan ng taong bayan. Bakit mo ilalagay sa unprogrammed? Di ba dapat sa program appropriations yan? Naging ganun yung talagang gawin doon sapagkat hindi malaki yung atin doon Doon sa foreign assisted parang may pang-counterpart man tayo Correct. Yung Hindi ko lang alam ang percentages doon. At anong percentages na ginawa nila in the last 3 years. Pero during our time, mababa ang foreign assisted At usually, yun kung merong sobrang funding, kaya nakalagay lang doon sa program yun. Opo, pero Senator, sir, hindi ba simple naman na logic yun? Kasi kung big ticket project, ang laki ng impact para sa mga commuters halimbawa, hindi ba kung maliit lang yung equity na hinihingi na counterpart para sa pagpapatuloy ng loan na tinatanggap natin, bakit nga kinakailangan mong ilagay sa unprogrammed? Importante ito. Di ba di mo lagyan ba't di mo lagay sa programa? Tama ka, Ted. Ako tingin ko misnomer yun Natatawag nilang part ng unprogrammed yun kasi it's not part of the original budget. Tama ka Dapat talaga hindi tawaging unprogrammed yun Dapat tawaging foreign assisted funding yun supposed to be. Tingnan ko yan. Tingnan ko. All these years, baka may maling ang tawag doon. Pero kasi ang alam ko sa program, nitong mga nakaraan, kaya sinasabi namin hindi pwedeng galawin yung foreign assisted dyan. Dahil nga para sa atin yung sa taong bayan. Ang alam kong ang program na dati ay nung nakaraang taon ay ginawa nilang program at yung program nilagay nila sa program. Diba? Kaya nga nagkagulo kaya nga sobrang laki ng mga 300 billion ba yun para sa infrastructure na DPWH ng mga budget Mabuti na lang na FLR ang karamihan dyan. 162 ata yung dito ng presidente. Tingnan ko, sabi ko Senator Sherwin, baka misnomer lang yan kasi tinatawag nilang ang program pero foreign assisted Opo, yun nga po kasi nga kung kayo kaninyo ay talaga magre-reforma na dito and baka posible pa na bawasan nyo po itong kanilang proposed budget first time sa kasaysayan po ng ating pong pagbabudget baka naman pwede na po natin maitama iyon kasi di ba halimbawa po noong mga right of way di ba nagastusin natin yan importante so kinakailangan ponduhan yan para magpatuloy itong pagtatayo ng riles halimbawa so kapag hindi na ponduhan yun o kaya po hahanapan pa ng pera, para kayo muutang pa tayo na may interest. Correct. Tama. Sige, tama yun. I'll look into that. Please kasi po. naging gawi yung mga tawag na ganyan. Kung bisan nga, pero silang tinatawag na sagip Di ba? Pero tinatawag na sagip Kung kailan ko lang nalaman yung sagip yun pala, nandun din yung kasama daw talaga yung mga maipat kung ano doon. Yung, meron ngayon sipag. Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps. Yun na. Ito, roads, bridges, flood control, multipurpose buildings, local ports, etc. Meron pa ho kasi kung titignan po ninyo ngayon yung proposed po na budget, meron pa rin dyan drainage actually. Ngayon, sa bawat distrito, tignan po ninyo. Tinanggal na daw yung unprogrammed appropriations. Opo. Yan, meron pa rin, di ba, pinagmalaki ni Congresswoman Swansing na siya ngayong chairman ng APRO. Hindi yung APRO na malaki po. AFRO yun APRO. Committee on Appropriation. Na wala daw na unprogrammed appropriations. Meron pa. Kanya lang, itinago nila. Hindi nila inilagay sa main budget. Ginawa nila, meron pa rin, pero hindi mo na pinondohan. Pag hindi na tayo nakatingin, sa kanila pupondohan. Di ba? At malaki pa rin. Malaki pa rin yung version na mas malaki pa nga ito.
ito mo ang kalokohan ito, Opo. mga taong ito. Opo. Kaya natatawa ako dito kay De Lima eh. Mas malaki ang budget na ito kesa pa doon sa last budget na may unprogrammed appropriation. So, sinong niloko nila? O, di ba? Why they have to Bakit deny? ganun kalaki kung walang unprogrammed appropriations? Pero, sinabi nung mga tao, ng mga dalubhasa rito, ay mayroon pa rin. Eto mayroon pa rin around 250 billion Ala, laki. na naka-standby, hindi lang muna pinondohan. Kasi nga, mainit pa itong flood control. Opo. May isang taon ka pa di ba? Opo. 2026 to eh. Oo. O may isang taon ka pa para palamigin. Pag wala nang nakatingin, Ang issue. lumamig na issue, sa kanila popondohan yan. Niloko na naman tayo. 250 billion yan. Oo. Kaya may mga tao, yung mga miyembro ng mababang kapulungan na tumutol pa rin katulad ni Caloocan Representative Edgar Erice. O sinabi niya, bakit may ganon? Eto, agree din ako sa mga akbayan kasi tayo parehas naman eh. Opo. Kahit medyo kengkoy ang pinagsasabi dati nitong si Percy Sendanya ng akbayan, sabi niya, na-miss natin yung opportunity na tanggalin na yung mga unprogrammed appropriations. Yan din ang sinabi ni Laila de Lima. Okay din ako dyan sa sinabi ni Laila de Lima. Ang kengkoy lang kay Laila de Lima, typical ng mga kakamping. Nakikiuso hindi dahil sa prinsipyo, Opo. pa-cute. Kita mo Sinabi niya yung proposal ng Office of the Vice President na pondo, i-slash nyo kasi hindi dumadating si Sara Duterte, hindi nga dinipensahan yung kanyang pondo. Yun bang pondo, yung budget ba ng Office of the President, may dumating ba from the Office of the President na yung head, mismong presidente, para idepensa yon? Oo nga. O pwede namang mga tao niya dumipensa. May tao. Kaya mali, nililin lang na naman kayo ni Laila de Lima nung sinasabi nilang wala daw dumating para depensahan yung pondo ng OVP. Dumating yung mga kawani nung OVP. Hindi Gusto nyo kinausap. si Sara para hiyain nyo na naman. Oo. Yung tao, nung in-schedule nyo na siya ay magdedepensa, lumindol, pumunta sa Cebu, para magbigay ng relief goods. Uunahin ba naman kayo? Yon. Uunahin pa ba yung pagdepensa? Pero nagpadala ng tao. Madam Laila, naglolokohan na naman tayo eh. Pagka yung Supreme Court ba nagdedepensa ng budget, ay yung CJ, yung Chief Justice, kailangan pumunta rin. Hindi, di ba court administrator lang? Representative. Yung OVP, yung OP, Office of the President, pag nagdidepensa ba ng budget, pupunta yung Presidente? Of course not. Siyempre, yung tauhan lang niya, yung nakakaalam dun sa budget. Ngayon, yung ginawa mo, in-underscore mo lang, Representative de Lima, the fact na kayo ay tipid na tipid sa OVP, samantalang nung yung mga unappropriated na dati, wala naman kayong ginawa. Binulsa lang? Hindi ibig sabihin, wala naman siyang partisipasyon doon. I Opo. agree. Okay. Wala namang kinalaman si Representative de Lima doon sa unprogrammed appropriations. Opo. Pero ang tignan mo yung iba, bakit itong OVP, wala nang confidential fund yan wala namang insertion yan. Tignan mo ngayon sa 26 yung mga insertion at bantayan mo. Inuutos mo naman niya yung proposal ng Office of the Vice President na pondo. I-slash nyo kasi hindi dumadating si Sara Duterte, hindi nga dinipensahan yung kanyang pondo. Yun bang pondo, yung budget ba ng Office of the President, may dumating ba from the Office of the President na yung head, mismong presidente, para idepensa yon? Oo nga. O pwede namang mga tao niya dumipensa. May tao. Kaya mali, nililin lang na naman kayo ni Laila de Lima nung sinasabi nilang wala daw dumating para depensahan yung pondo ng OVP. Dumating yung mga kawani nung OVP. Gusto nyo si Sara para hiyain nyo na naman. Yung tao, nung in-schedule nyo na siya ay magdedepensa, lumindol, pumunta sa Cebu, para magbigay ng relief goods. Uunahin ba naman kayo? Yon. Uunahin pa ba yung pagdepensa? Pero nagpadala ng tao. Madam Laila, naglolokohan na naman tayo eh. Pagka yung Supreme Court ba nagdedepensa ng budget, ay yung CJ, yung Chief Justice, kailangan pumunta rin. Hindi, di ba court administrator lang? Representative. Yung OVP, yung OP, Office of the President, pag nagdidepensa ba ng budget, pupunta yung Presidente? Of course not.
Siyempre, yung tauhan lang niya, yung nakakaalam dun sa budget. Ngayon, yung ginawa mo, in-underscore mo lang, Representative De Lima, the fact na kayo ay tipid na tipid sa OVP, samantalang nung yung mga unappropriated na dati, wala naman kayong ginawa. Binulsa lang? Hindi ibig sabihin, wala Opo. naman siyang partisipasyon doon. I Opo. agree. Okay. Oo. Wala namang kinalaman si Representative De Lima doon sa unprogrammed appropriations. Opo. Pero ang tignan mo yung iba, bakit itong OVP, wala nang confidential fund yan wala Opo. namang insertion yan. Tignan mo ngayon sa 26 yung mga insertion at bantayan mo. Inuubos mo na naman yung energy mo dyan Bakit ba OVP? Pinakita nyo lang na kayo ay namumuliti pa rin hanggang ngayon. Wala pa rin kayong pagbabago Wala pa rin kayong pagbabago. Alam ko naman nag-iingay ka, gusto mo mag-senador ulit Pero alam mo, Senator De Lima, senator na, dating senador ka naman, walang naniwala na hindi ka guilty no matter what the court said. Kasi nung lumabang ka ulit na senador, natalo ka. At hanggang ngayon walang naniniwala hindi ka guilty. Yun. Pinressure mo lang, na-pressure lang yung mga tao na mag-recant. Alam ko yan. Sige, hamunin mo ko. Demanda mo rin ako ng libel parang si Risa para sabihin ko rin yung pruweba ko. Sige. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. God bless.